Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So bilang pagpapatuloy ng ating talakayin kaugnay sa pagsagot sa isang daan na katanungan mula sa mi'at su'al wa jawab fil aqida, dadako na tayo ngayon sa su'al rakam 56. Mas sihar. Anong ibig sabihin ng sihar? As-sihar wa amalu syaitani yu'athiru fil qulubi wal abdani hakikatan wa minhu takhilatun tu'athiru fil absari la hakikata laha. Ito yung black magic. Pangkalahatan ito yung black magic na kung saan ay nakaka-epekto sa ating puso at sa katawan na tunay na literal na nakaka-epekto pero sa mata natin ay hindi literal na yun ang nakikita mo. Ano naman ang kahana? Ang kihana? Ang kihana, ito yung iddia ilmil ghaib. Ito yung parang mga manghuhula na alam niya yung nangyari na sa pamagitan ng jinn o mangyari pa lang. Mal-arraf, sino naman yung arraf? Ang arraf naman, sila naman yung tinatanong na alam daw nila yung mga nakaraan. Itong kahana, yung mangyayari pa lang, yung arraf, yung mga nakaraan, halimbawa, sino nagnakaw, magbibigay siya ng mga ituturo niya, kaysa ganito ganyan. So, yan yung mga manghuhula din po yan. So, pang 59, mahukmu dihabu lil arrafi wal kahini wa ghairihima mimman yadda'i ma'rifata ilmil ghaib. Anong hatol sa pagpunta mo sa manghuhula? Haram na pumunta ka sa manghuhula, sa mangkukulam, sa manghuhula. Kapag nagtanong ka lang sa kanila, kahit hindi ka naniwala, 40 days, hindi tatanggapin sala mo. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan, pasa'alahu an syai'in, lam tuqbal lahu salatun, 40 yawman. Sino mang pumunta sa manghuhula at nagtanong siya ng isang bagay, ay hindi tatanggapin sa kanya ng Allah ang kanyang sala sa loob ng 40 gabi. Pag naniwala ka sa kanila, mapapalabas ka sa Islam. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan aw kahinan, pasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sino man pumunta sa manghuhula at nagtanong sa kanila at pinaniwalaan sila sa kanilang hula, ay tunay na tinanggihan mo ang Quran. Ang binaba sa Propeta sallallahu alaihi wasallam ang Quran. Ibig sabihin, hindi ka naniwala na ang Allah ang nakakaalam lamang sa mga nakaraan at mangyayari pa lang. Tinanggihan mo ito, so labas ka sa Islam. Ano ang hatol sa black magic, sihar wa ta'allumihi at pag-aaral dito? Ito po ay haram at mapapalabas ka sa Islam pag pinag-aralan mo ito. Pang 61, mahukmu mutala'ati ibrajil haddi wal mustaqbali wa tasdiqi biha. Anong hatol sa mga panghula-hula sa mga kamay, sa future? Ito ay mga gawain ng kamangmangan na ginagawa ng mga manghuhula. So ito po ay haram. Maataripot tamaim. Ano naman ang ibig sabihin ng tamaim? Ang tamaim is agimat. Ang tamaim ay agimat o isang bagay, isang sulat, isang mga gamit galing sa mga sungay, o anumang mga ginagamit na nilalagay sa kwintas, sa paa, sa damit, sa kamay, sa braso, na bilang proteksyon o kaya ay para hindi katablan ng anumang bagay. Anong hatol sa paggamit nito? Ang hatol sa paggamit ng mga agimat ay Shirkun asghar, hindi ka pa naman napapalabas sa Islam, maliban kung naniwala ka na ito talaga magliligtas sa iyo mismo. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man allaka tamimatan faqad ashraka, at sino mang nagsuot ng anting-anting ay nakagawa ng pagtatambal. Maruqa asyar'iyya wa mahukmu. Ano ang hatol sa pagpapagamot na pinahintulutan ng Islam? Ano ang hatol dito? Siyempre, kung galing sa Quran na binabasa sa may sakit o dua ni tinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang problema, o iihipan mo siya, ay walang problema dito. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan, walang problema sa pagpapagamot o panggagamot basta walang halong pagtatambal. Ano naman ang tiara? Ang tiara is pag ano mo ng mga negatibo o positibo na nakadepende ka sa ibon. Alam mo, may nakita kang ibon, bibigyan mo ito ng kahulugan, maging positive o negative na kahulugan. Ano ang hatol dito? Ito ay haram at syirkun asgar, maliit na uri ng syirk. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at tuyaratu syirkun, ang pagdepende mo sa ibon na magbibigay ka ng kahulugan, mga pamahiin, ay isang uri ng syirk. Hal tahsilu tuyarati fi ghairi tuyur. Pwede pa bang mangyari ang mga pamahiin na ito maliban sa ibon? Opo. Halimbawa sa mga araw, sa mga hayop, sa mga katangian. So, tinitingnan nila itong mga bagay-bagay sa hayop sa mga panahon na kaysa ganitong kahulugan, pag ganitong araw, pag ganitong buwan, ganitong hayop na dumaan pusa, ganitong meaning sa mga pamahiin na haram. Pang 68, mama analistisqa bil anwa. Ano na mag-ibig sabihin ng paghingi ng ulan sa pamagitan ng
Anwa. Ang anwa is paghingi ng ulan sa pamagitan ng bituin. Anong hatol dito? Pang 16. Ang hatol dito ay nahati sa dalawa. Kung naniniwala siya na ang bituin mismo ang nagpapaulan, ito ay syirkun akbar. Pero kung ang dahilan lang yung bituin, pero ang Allah pa rin nagpapaulan, syirkun asghar. Pang 70, mad dalil ala tahrim al-istisqa bin nujum. Anong dalil na bawal maghingi ng ulan sa pamagitan ng mga bituin? Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, mutirna bifadlillahi wa rahmati fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkabi wa amma man qala mutirna binoy kada wa kada fadhalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. So, hindi mananampalataya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung sinasabi nila na nagpaulan sa amin ay ang bituin. Pang 71, mahukmu binail masajid al-qubur, anong hatol sa pagpapatayo ng masjid sa mga libingan. Ito po ay haram at daan ito sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, la'natullahi alal yahud wa nasara, sinumpa ng Allah mga Hudyo at mga Kristiyano, ittakhadu qubur anbiya'ihim masajida, dahil ginawa nila ang mga libingan ng kanilang mga propeta na masjid. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.